Isang A naman dyan, JT, at good day mga ka-JT sa Kalamat. Magandang hapon po at ito po pala, ako'y paluwas at kay kasama ang aking manager at ang aking dalawang pamangkin. At ayun po, dala po namin yung kotse ni Troy at ni Anton. At dito po, sinundo ko po sila tapos sa pagkasakay po nila ay dumiretso na po kami. Hapon po at inabot kami ng mga traffic. At syempre, December ngayon, alam nyo na, basta December po ang date ay sigurado po lagi may traffic paluwas na Maynila dahil busy po ang mga tao at mapepera. At paglabas po namin sa highway, dito po kami dumaan sa may papuntang Baknotan. Dito po nakalaman na po kami ng slight na traffic pero okay lang po dahil tanghali naman po at hindi nagmamadali. Dire-diretso lang po ito. Ang labas po nito ay Real, papanig po ng expressway at syempre dadaan po tayo ng expressway yung kahabaan ng Kabuyaw to Santa Rosa, tapos Santa Rosa to Susanay sa ginagawa. Pero malapit na po matapos yung iba at malapad na po yung kalsada pero may mga ginagawa pa pong masikip na kalsada sa expressway mga ka-JT. At yan, daan lang po tayo sa may Baknotan gas station, palabas po dyan sa may Boyan, palabas po dyan sa may school po dyan na medyo magandang school. Diretso lang po yan at labas po niya sa may Real at yung nga po ay medyo nakaano po tayo ng konting katrapikan. At paglabas po namin doon sa may loob na Real at nandito na ba kami sa National Road, papanig po ito ng papuntang SLEX mga ka-JT. Dire-diretso lang po tayo at hinahinay lang po tayo sa lahat ng pagmamaneo. Sobrang traffic po talaga kaya medyo cool lang po lahat tayo, lalo po pag pauwi na galing Manila. Pero pagpapunta po na Manila, ganun din po kasi bare months na, lalo't ngayon December. At ayun po mga ka-JT, expressway na po tayo dyan at SLEX po yan. Lampasan lang po tayo dyan sa mga ginagawang kalsada na yan. At alam nyo naman po na sa mga nakarang vlog ko ay ito yung ginagawang kalsada. Ayan, medyo masike pero pagdating po sa may parting Santa Rosa, medyo maluwag na lalo sa may papuntang Susan Heights. Ito naman po ay magiging 6 lanes 6 lane. Bawat ano po, yung pamunta rito at yung kasalubong po ay magiging 6 lane yan. Hindi pa lang po syempre mabuksan kasi open pa po. Baka magkasalubungan ng mga sasakyan pagka barrier lang ang inilagay. Alam niyo naman po ang mga Pilipino, kahit barrier yan, saka alam ang mga driver, mga ka-GT. At hindi ho mahirap pigilan na aksidente lalo po sa mga ganito matutulin. At dito po, hindi po ako nakaramdam ng traffic dito. At ayan, medyo Santa Rosa na po ito mga ka-JT. Nakita nyo po yung ginagawang bagong barrier. At hindi pa po patapos. Siyempre, marami pa po mga inaayos dyan. At hindi pa po pwedeng daanan. At medyo kahabaan yan. At hindi pa naka-espalto. At alam ko, espaltohin pa po yan. Tiis-tiis lang po mga ka-JT. Baka siguro naman next year ay pwede na pong daanan po lahat yan. At meron po namang mga lugar dito na tapos na at maluwag na. At ito naman ilang lane din na rin po ito. Kaya lang po syempre, na may ibang 6 lane, tapos magiging 3 lane. May imbudo po kaya medyo nagka-traffic. Tapos siguro sa dami na rin po ng sasakyan dito sa Pilipinas na hindi naman po nababawasan at dami pa ng dumadami. Kaya po talagang makakaranas po ng traffic. Tapos ngayon po ay December pa. Ngayon po December ay laging busy po tao araw-araw. Lalo po ngayon, puro pamol po yan. At marami pong may pera. At syempre, mga bonuses, lahat po ng mga benefits ngayong December ay nabibigay na po lahat. At mga ka-JT, syempre, ayan po, dire-diretso lang po tayo dyan. At kasama ko dyan si Manager number 1. At meron po kami kukunin sa Divisoria. DB Mall lang naman po ang punta namin. Tapos umikot lang po kami. Dinala ko siya The King Chef, yung ate ko, ayaw doon, medyo mahalay daw. At doon kami sa Lingnam. Matagal na ho naming kinakainan noon, nung buhay pa yung mama ko. At ayun po, nakakain po ulit ako doon sa ganung restaurant. At napakasarap naman po. At dito po, ayan, medyo lumalaki na po yung kalsada dito kasi patapos na po yung ibang kalsada rito talaga, mga ka-JT. Parte na po ito ng Carmona at patapos na po yung iba dyan. Tapos lalampas na po dyan ng papuntang, tawag dito. Basta hanggang Carmona, maluwag po yan. At lalampas po tayo sa mga station gas at parting Kabuyaw po. Tapos ayan, biglang luwag na po yan, mga ka-JT. Pagkatapos po niyang kalsada na yan, medyo may mga ibang kalsada dyan na tapos na. Ngayon ay medyo may inaayos pa. At hindi po nga po pwedeng daanan pa. Nakita nyo naman po yung barrier. Pwede maglampasan po ang sasakyan dyan. Pero tingin ko po ay pagkatapos po nyan ay maliwanag po ito. Nakikita nyo naman po bawat 50 meters meron pong ilaw na nakakabit, mga ka-JT. At ayun po, konti lang po yung mga sasakyan paluwas. Pero pagdating po sa Manila, sobrang dami na naman po. At doon po ako dumaan sa may top. At doon po sa top ay kailangan po natin pag-ingatan. At syempre naman po ito, maluwag na po yung kalsada. At ayan, sa may parting Susan Heights na po yan.
At alam niyo naman po, pagka gantong pa Manila po ay lagi ko pong daan ay papunta pong Skyway. Sa Skyway po nakaramdam mo kami ng katrapikan kasi sa dami na rin po ng sasakyan. Medyo slight vehicles traffic and moving na po ang nangyayari. Uy, English yun pero hindi ko naintindihan yung sinabi ko mga ka-JT. At ito naman po ay dire-diretso lang po tayo mga ka-JT. Tapos basta sunod lang po tayo sa traffic sign at nakita nyo naman po nasa may second lane lang po ako kasi malapit na po akong pumalik dyan sa Skyway. At hindi naman po pwede tayo mag-suswerving ng suswerving. Inovertigan ko lang po yung isang truck na yan tapos bumalik na po tayo sa kalsada na yan kasi po papalapit na po ng papalapit sa pagpasok po ng Skyway. At hindi naman po tayo gagaya doon sa iba na pag kailang malapit na tsaka mag-swerving, tako aksidente po yon. Hindi ko alam kung tama po ako o mali po yung sinabi ko. At ayan, pagpasok ko po ng Skyway mga ka-JT, favorite ko pong daanan po to at dito po ay medyo pagdating po doon sa may bandang pa-exit at lalo sa may papuntang Buendia, De La Rosa, Don Bosco, Magallanes, unti-unti na po nagsikip ang trapiko hanggang doon sa may tawag dito sa may papuntang airport po. Doon po ano na yung mga sasakyan at ayan medyo wala pa akong mga katrapikan diyan. Exit pa ho tayo ng isang abot ng Skyway bago pupunta po tayo sa stage 2. Ito po ay stage 1 mga ka-JT. Stage 1 Skyway at simula Alabang hanggang doon sa may sukat po. Tapos sukat hanggang sa may Magallanes, tapos hanggang Quirino, nagdahan stage 2 po 'yon. Tapos nagdahan to Balintawak, stage 3 po 'yon ng Skyway mga ka-JT. At ito po, syempre makikita nyo naman po yung building dyan, mga kapantay nyo na. Tapos dire-diretso lang po tayo dyan sa kalsada na yan. At wala naman po tayong trapikan dyan pag pasok ko po ng Alabang. At dito po syempre may speed limit po rito, 60 to 80 mga ka-JT. Depende naman sa inyo kung anong patakbo gusto nyo. Minsan po syempre pagka na-tsempohan lang po talaga kayo ng mga Skyway Patrol at saka po nung CCTV nila, sorry po. Pero pagka hindi naman po at medyo matalas kayo, okay lang po mag-overspeeding yan kung gusto nyo mga ka-JT. Pero mas maganda po ay wag na kayo mag-overspeeding para walang aksidente dito sa Skyway. At ito po ay tinatahak po namin itong kahabaan ng Skyway na to. Nakita nyo naman po, puro building na lang po yung matatanaw nyo. At walang mga marking. Siyempre, ang ilalim po nito ay simula sukat hanggang Bikutan, Nicol, C5. Yun po yung nasa ilalim niya mga ka-JT. Pero siyempre, nasa ibabaw lang po tayo ng kalsada ng expressway sa ilalim. At ayan po, sa kabila po yung pabalik niyan, papuntang Calamba at kami naman po ay paluwas na Manila, papuntang Balintawak po ito. At ayan po yung sinasabi ko sa inyo na dito na po nagsimula yung traffic mga ka-JT. Pag exit po namin ng Skyway, sobrang dami na po ng Skyway stage 2 na po ito. Sobrang dami na po ng mga pampasero. Joke lang po, mga private vehicles at mga pawaluwas po na Maynila. At yung traffic naman po dito ay moving mga ka-JT. Tapos medyo dahan-dahan lang pero hindi naman po bumper to bumper hanggang sa makarating po kami ng Quirino at yun po yung exitan ko, Quirino Avenue. Pababa lang po tayo doon papunta ng top. At ito po yung kahabaan na yan ay simula sukat na po yan hanggang papunta pong Nichols, basta ito po Bikutan. Yan po, pero ang exitan lang po nito ay Magallanes, Don Bosco, Amorsolo, Makati, De La Rosa. Ang susunod po sa De La Rosa ay Prescrino Avenue. Doon na po ako exit. Papunta po ako ng Divisoria, mga ka-JT. At dadaanan ko po yung ilalim ng top. Doon po sa ilalim ng top ay kayo mag-iingat. Kalimitan po doon, nakaabang ang enforcer. Sana po lahat ng enforcer ay pag-ingatan nyo at wag po kayong magkakamali ng kalsada. At ayan po, kinunan ko lang po yung tagiliran ng Skyway mga ka-JT. Yan po yan, natatanong nyo yan ay alam ko pa naiya yan, terminal po yan, airport po yan. Pababa lang po ako dyan sa may papunta C5 pero antimana, papalik na naman po uli mga ka-JT. At habang nagme-mekos-mekos lang po tayo dyan, nakakamanga. Nawala po ulit traffic dyan pagdating po sa mga pag-exitan namin. At yun naman po ulit ang traffic. Kagaya po niyan, yung ibabaw po yan ay C5 po yan mga ka-JT. Pababa po ng C5 yan. Galing po ng expressway yan, South Luzon Expressway. At itong ilalim na ito ay nag-cross po dyan sa may C5 exit na yan. Ang ilalim po ay papunta pong Campo Bonifacio, libingan ng mga bayani mga ka-JT. At ito po yung old na exitan ng expressway. At ito po ay kahabaan pa rin po ng stage 2 expressway. Skyway to mga ka-JT. Skyway po pala. At ito po ay stage 2 Skyway. Exit po nitong unang exit po nito ay papunta pong NAIA Terminal 1, 2, 3, 4.
at doon po sa may papuntang Newport City, mga ka-JT. Basta ako, dire-diretso lang po tayo. At dito na po tayo luminya sa may kaliwang lane. At dito naman po ay walang pass lane. Basta dire-diretso lang po at maintain lang po sa takbo natin. 60 to 80 at yun po maximum at ang minimum ay 60. At dito po meron na po mga nakakapasok na 6-wheeler. Excuse me po, naubo lang po. Yung mga 10-wheeler at trailer, bawal pa po pagkakaalam ko. Bus, pwede na po. Nakikita ko po, may nakakasabay po ako ng mga bus. At dito po, medyo nagluwag po yung traffic, mga ka-JT. Basta ito po, ay pagpanik naman po nito, makalampas po dito sa may Terminal 1, 2, 3, 4 na exitan. Ay papunta na po Magallanes, Makati na po. Tapos ang ilalim po Magallanes, ang ilalim din po dire-diretso. Tapos pagkalampas po ng Magallanes, Don Bosco. Ang susunod na exit po sa Don Bosco ay Amorsolo. Pagkatapos po ng Amorsolo, Makati, ay papunta naman pong De La Rosa, Makati, to top din po. Tapos dire-diretso lang po tayo. Ang susunod na po doon ay Quirino. At doon po ako i-exit. Ayan po yung class po yan. Yan ay terminal po yan. Terminal exit. Dire-diretso lang po tayo dito. Siyempre, pagkalampas ko po ng De La Rosa, paparting kanan na po ako kasi susunod na po yung exit ng Quirino Avenue. Sa Quirino Avenue ay dalawa po ang exitan. Isang papuntang nagtahan na Plaza Dilao, isa pong Quirino Top, mga ka-JT. Kaya baka magtataka kayo. Pero meron din pong exitan papuntang nagtahan. Kung kayo pa nagtahan or pa Santa Mesa, mga ka-JT. Meron naman din po sa sa kaliwa na papunta naman pong Pedro Hill. At yun pa, mga ka-JT, dire-diretso lang po tayo dito. Ang kahabang ito ay makikita nyo po yung mga building na yan. Ay parting Makati po yan. Yung nasa kaliwa po ay paparting Pasay po yan, tapos Ibanghilista. Ang nasa kanan ng po yung nakikita nyo yan, mga building na yan ay kaloob-looban ng mga Makati. Na Makati po yan. Sorry po, nabubulo lang po mga ka-JT. At ito po, ang ganda ng panahon ngayon, medyo may kainitan. At ayan, nakikita nyo naman po yung mga building na Makati. Sa kaliwa naman po ay kokonte kasi parting Pasay, Libertad, tapos sa ano po ito, Ibanghilista, mga ka-JT. Ang kanan po yan ay kahabaan po ng Don Bosco, Amorsolo, De La Rosa, hanggang sa may Quirino Avenue. Ay Makati rin po yung parting kanan na yan, mga ka-JT. At yung dati meron ditong arko ng Makati na may lawin, ay wala na po. Gawa po nitong skyway na to, nasagasaan po nun at inalis na lang po. Ang kabahan pong ito simula Magallanes at hanggang Quirino ay parting Makati po yan. Sana po maintindihan nyo kung medyo nabubulol tayo, mga ka-JT. At sa skyway naman po, wala naman po kayong ikaliligaw, basta alam nyo po yung pag-e-exitan nyo. Ang lahat naman po ng pag-e-exitan ay parting Maynila, Makati, Cubao, yun lang naman po yung mga pwede nyong pag-exitan dyan, pero medyo malalayo lang po doon sa mga nalalaman nyo na exitan. Pero meron din po mga daan na doon po pwedeng dumaan, mga ka-JT. Basta itong skyway na to, pag nakita nyo po yung exitan nyo, pwede na kayong umexit. Tapos hanapin nyo na lang po kung saan lugar yung pupuntahan nyo. Pagka yung may exit kayo sa kagaya ng Amorsolo, lahat yung Makati po yun, mga ka-JT. Kagaya po ng De La Rosa, papunta rin po Tap yun. Pagbaba nyo po na ilalim, De La Rosa Street po yon, tapos pakanan Makati, pakaliwa pa Tap po, mga ka-JT. Ang makalampas po kayo ng tulay doon, cash and carry, yung dating cash and carry. Basta ito, dire-diretso lang po tayo dito, mga ka-JT. At paglampas po natin sa De La Rosa, mangangana na po tayo dyan. At ayan po yung kahabaan na yan. Nakita nyo na po yung napakataas na building na yan. Sunod po dyan ay De La Rosa. Ayan na, nakita nyo na po yun. Amorsolo exit na po yan, mga ka-JT. Tapos ito po, dire-diretso lang po tayo. Mga ilang kilometro pa po yan bago tayo umexit sa may papuntang Quirino Avenue, mga ka-JT. At yun po ay main road na po yun. Pero rin naman po main road to, kaya lang ang tawag po dito Skyway Stage 2, mga ka-JT. Kaya nakita nyo naman po, kumakanan na ako bahagya at pumaplasa na po ako dyan. At malapit na po tayo syempre sa pag-exitan natin. At sa may Quirino Avenue po, Quirino Avenue, dalawa po exitan, isang papuntang Plaza Dilao at isang papuntang Quirino Top. At syempre, papunta po tayo ng Divisoria at meron po tayong kukunin at may pamimili. At doon tayo sa Quirino Top, mga ka-JT. At sa papuntang Quirino Top, mag-iingat po kayo dun sa may papuntang top na mismo. Nakakanan kayo. Wag ho kayo magra-right turn, mag-red signal. Dapat to green. Baka mabulaga ho kayo, ay mahuli kayo, mga ka-JT. May nakalagay naman pong signage na don't go with the red light. Don't right turn. Yun, pagkakaintindi ko, yun po. Kasi siyempre, ayan, makalampas na po doon sa may kargahan ng RFID. Kakanan na po tayo kasi ang exitan na po na ito ay Quirino. Yung susunod yan, kaya nakita nyo po, nakatabi na ako, mga ka-JT.
pababa na po yan, tapos mamimili lang po kayo ng pagpapasukan kung Press Quirino Nagtahan to Plaza Dilao o Press Quirino Top, yun po yung pwede nyong pamilihan. Pag papunta ho kayo Santa Mesa, syempre exit kayo ng Plaza Dilao. At pagka naman pupunta kayo ng Divisoria, exit kayo ng Quirino Top, mga ka-JT. At kung sanay po kayo sa Skyway o sa baba, medyo mahirapan po kayo dito sa taas. Kung sanay naman po kayo sa baba, yun naman po, makakaranas po kayo ng kahabaan po talaga ng traffic. Ayun po, pagkalampas po namin ng Makati at papunta ng Quirino, ayun, medyo nawala na po ang traffic. Ayan, makikita nyo naman po yung signage na yan. Ang padiretso po ay papuntang Nagtahan, papuntang Quezon City, mga ka-JT, Balintawak. At tapos Bonifacio, ayun po, syempre hindi na po tayo lalampas dito, Quirino Top po tayo at kakanan na po tayo dyan. At hindi ko na po syempre inantay na tumuntong pa sa yellow lane, kaya ako hindi na po nagsuswerving. Nakakaya rin po sa mga nakakasabay nating kalsada, napapailing po pagka bigla nyo naman po sinwervingan. At ayun po, at ako aksidente po yun, bigla kayong kakanan pagka malapit na po kayong umexit. At ito na po yung sinasabi ko sa inyo ng dalawang exitan. Isang pa Nagtahan Plaza Dilao at isa pong pa Quirino Top. Parehas pong Quirino exit yan. Pero yung pababa nyo sa kaliwa pong yan ay papuntang Plaza Dilao, tapos sa Nagtahan to Santa Mesa. At kakanan po tayo. Siyempre pa Quirino Top po tayo kasi papunta po tayo ng Divisoria. At ang dami po natin dadaanan dyan sa may top na yan. Simula sa Quirino Top hanggang sa may papuntang Luneta at sa may City Hall. Ang dami po natin dadaanan dyan, kaya mag-iingat po kayo. Basta lagi po kayo nasa gitna doon, baka makasita lang po kayo. Dito po, pagbaba nyo po rito, yung mga stoplight, pag-ingatan nyo, lalo sa may papuntang sa ilalim ng LRT mismo. At doon po ay kailangan naka-green bago kayo mag-right turn. Pag naka-red po, baka bigla po kayo mahuli doon, mga JT. May mga nagtatago po ng enforcer. Yun lang po yung mga pag-ingatan natin. At syempre, ano lang po tayo sa rules. At nakita naman po doon, stop on red signal. Kailangan nyo po talagang makikita nyo po doon, napakalaking signage. Pag hindi nyo po nakita doon, ay ewan ko na lang po. Kasi napakalaki po talaga bago kayo kumanan. Tapos pagbibigyan nyo po yung mga pedestrian na natawid po. At ito po, pababa na po tayo ng Skyway Stage 2. At ayan, siyempre kailangan pumarting kanan na po kayo kasi mga pakaliwa po yan. At sa may kanan, yung mga straight na naka-green light. At yan, syempre, titingin-tingin lang po tayo sa kanan at sa likod. Baka masabitan po tayo. At dito po yung sinasabi ko sa inyo ay malapit na po yung Quirino Top. Kakanan na po tayo, ikatlong stoplight. Yung unang stoplight na yan ay lalampasan po uli natin yan. Tapos may pangalawa pong stoplight. Doon po sa ikatlong stoplight na makikita nyo na yung LRT ay kakanan na ho kayo. Yun po yung pangatlong stoplight. At dire-diretso lang po yun. At hindi naman po kayo maliligaw doon kasi yung dire-diretso po yun, tatlo lang po ang pamimilihan nyo. Ang gitna po ay papuntang Piate, papuntang Santa Cruz, Manila. Ang nasa kanan po, papunta po Recto, Quiapo. At ang nasa kaliwa ay papuntang Divisoria. Ayan po ikalawang stoplight. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, ikatlong stoplight. Nakakanan na kami na tayo. Kung sino man po nakakapanood, gusto pumunta po rito ng Divisoria, hindi po kayo maliligaw. Kaya nag-full stop po tayo dyan. May makikita po tayong signage dyan. Yan, sa may harapan na yan, sa may una na yan. Imposible hindi nyo mabasa yan, yung signage na yan. Kaya lang medyo nakakasilaw Ang laki po niya signage na yan, yung nasa may yun. At yun, nag-green light na yan. Nakita nyo po yung signage na nag-green light na. Kaya nag-right turn kami. At dito pa mga ka-JT, pag-ingatan nyo po itong ilalim na to. At sigurado naman po ay may mga enforcer dito. Huwag po kayo dyan sa may parting kaliwa na yan kasi yan paliko ng NBI, paliko ng PGH. Dyan po may mga enforcer, may mga nakaabang na po dyan at ng traffic. At pagka po nandyan sa kaliwa kayo at may left turn dyan at tapos bigla kayong dumiretso, automatic ko huhulihin kayo mga ka-JT. Kaya mga ka-driver ko, lagi lang po kayo nasa gitna. At sa kanan din naman po ay huwag kayo masyadong mamamalagi. Basta dito lang po kayo sa gitna siya, may straight line na yan mga ka-JT. Para wala po kayong aberya. At pag inabot nyo po yung mga green na yan, sigurado ko po hanggang sa may naka-green yan, hanggang sa may hill po yan mga ka-JT. At dire-diretso lang po tayo dito, itong top na to, dadaanan nyo po dyan yung University, kaliwat kanan, tapos PGH, NBI.
At pag napaisakto po kayong green light at medyo mahaba-haba po yung green light na yan at yung tatahakin niya, pero pag inabot nyo po yung mga red light, ayan po, medyo mata-traffic po kayo, inabot ko po yung red light. At medyo malapit-lapit na po tayo sa pupuntahan natin. Sway-sway na lang po tayo sa pagmamaneho dito mga ka-JT. At ilag-ilag lang po tayo. Ayan, may nakita nyo naman po, may nagkasabitan sa mga ka-driver natin. Sana maiwasan po natin yan para hindi na po tayo maabala, magka-aberya. At yun po, pagkalampas ko po ng PGH at NBI, pwede na ho kayo mamalagi sa kaliwa kasi wala na pong left turn yan. Puro straight ahead na ho po yan. At para hindi ho kayo mahirapan pagkalampas nyo po ng luneta, mapapansin nyo po yung luneta dyan, medyo may cover lang po. Para hindi na ho kayong mahirapan kumaliwa kasi nasa parting kaliwa po yung kalsada na yan. Ayan, yung sinasabi ko sa inyo, dadaan po kayo sa tulay na yan. Pakaliwa lang po at swerte naman po, hindi tayo na ng traffic dito. Siguro wala pa akong traffic. Ay, nakikita nyo yung puting nga lang yan. Yan po yung Manila City Hall mga ka-JT. Pag nakita nyo na po yan, mamalagi na po kayo sa kaliwa kung kayo papuntang Divisoria. At kung papunta naman po kayo Santa Cruz, Manila, mamalagi po kayo sa gitna. At kung papunta naman po kayo sa Quiapo, ay mamalagi kayo sa kanan. At pag nakita nyo po dyan yung mga ribulto, ang mga na parang part, ay malapit na po kayo. At ito, sa kaliwa lang po tayo mga ka-JT. Kasi papunta po tayong DB. At ayan si ate, relax na relax. Kahit businahan mo, nasa gitna siya. Nakita nyo naman po. Ako na lang po nag-adjust kay ate, parang bingi po siya, meron po siyang pero parang pangit po nung nakaganyan kayo tapos naka-headset kayo mga ka-JT. Paano pag yung hindi nyo marinig yung mga dagasan ng mga sasakyan at magugulat ka bigla? At ayan, ako na lang po mag-adjust mga ka-JT. Sabi ko na lang kay ate, ingat-ingat. At ayan po mga ka-JT, dito na po tayo sa may ibabaw ng Loton, pakaliwa na po tayo dyan. At paglampas ko po doon sa tulay na yon, at itong Jones Bridge, so ang pagkakaalam ko, Jones Bridge po ito. Papasok po na po kayo dito sa sa pagkakaibigan Chino at Pinoy, mga ka-JT. At Jones Bridge na to na pinaganda dati ni Yorme Isko. Siyempre po, December, medyo may kahabaan na po ang traffic dito. Tapos pagbaba po nito, meron po dito isang restaurant na sikat na marami na pong branch ngayon, pati sa SM. Nagsisimula siya sa S. Tapos sa Y nagtatapos yung alam na po yun mga ka-JT. At makikita nyo naman po dyan sa mga matagal na nagpupunta rito. Alam nila po yan, yung restaurant na yan, yung may nasa may kanan na yan. Tapos ayun na po yung arko, medyo may katrapikan na po dito at dito po mag-iingat na po tayo sa mga bawat stoplight nito. Bawat kanto po rito ay may nakaabang mga ka-JT. Wag na wag po kayong susugal pag nag-orange light na. Sigurado ko po kakamot kayo sa ulo kahit wala kayong kuto mga ka-JT. At dito po medyo heavy traffic na po, bumper to bumper na po dito, lalo po yung mga stoplight mga ka-JT. At ayan, syempre aabutin po tayo dyan at hindi po tayo susugal dyan mga ka-JT. Kasi alam nyo naman po dito, ang mga stoplight, kailangan alerto, wala pong seconds dito. Paanuhan na lang po, pagalingan na lang po ng pakiramdam. At ayan, at pagalingan na lang din po ng mata, kung kukurap ka, mahuhuli ka. At after po noon, mag-green na po yan. Siyempre, ang kahabaan na po yan ng pagkakaibigan ng Chino at Pinoy, mga ka-JT. Pag tinumbok nyo po dito, ay po yan, ang tawag dito, Binondo Church. Tagliran po ng Binondo Church, tapos pakanan po yan, dulong-dulong yan, ay Ongpini Street, mga ka-JT. Siyempre, papunta po tayo ng Binondo, papunta po tayo ng Divisoria, kakaliwa po tayo. At ingat-ingat po sa stoplight dito, wag din po kayo kukurap ang mata dito. Dahil after stoplight, tsaka kayo nila paparahin. At syempre, alam na nila na gano'n ang sistema. At tayo naman, syempre, susunod lang. At ayan po, nakita nyo naman po yung Binondo Church na yan. Ayan po, Ongpin na po yan, pakanan na yan, Ongpin na yan. Tapos makikita nyo po yan, pakaliwa kayo. Dito, talas po na mata, tingin po sa stoplight, at tingin din po sa mga enforcer. Sigurado po ako, pag wala kayo sa linya, yari kayo mga JT. At ayun, nag-green light na. Pagka green light po niyan at mamalagi na po tayo sa kaliwa mga ka-JT at papasok na po tayo ng Divisoria. Dito po sa papasok ng Divisoria, nung ang mayor po ay si Isko, ay napakaluwag po. Dire-diretso lang po tayo dito at saka wala pong pampaserong jeep na umaabot ng kalahating oras pag-aantay ng pasahero. Dire-diretso lang po tayo dito at pagdating po dyan sa may pakaliwa na yan at pakanan na yan, yung pakanan na yan ay papunta rin ng 168 at hindi po ako dyan dadaan kasi hindi po ako makakapasok sa 168 at dito po tayo ikot sa may papasok po ng Tabora Divisoria mga ka-JT.
at makikita nyo po yung anong yan, yung kainan na yan. Papasukan nyo po yung tagiliran na yan, mga ka-JT. Dito, ingat-ingat po tayo. Marami po mga motor yan. Nakita nyo naman po, dire-diretso lang sila. Kahit nakikita po may sasakyan na napapasok. At ito po yung ayan na po yung entrance ng ng Divisoria, mga ka-JT. Pag nakita nyo na po yung arko na yan. At dito po, may tumawid pang maarting si Kuya at nagpakit pa sa camera. Ayan na po, dito po yung sinasabi ko sa inyo nung Cisco ang mayor. Napakalinis po dito at dire-diretso lang po tayo. Wala po yung mga nakaparadang yan. At syempre, hindi ko po alam kung bakit na iba yung sistema nila. At ayan po, naghintay na po tayo ng katrapikan at dito lang po ay sigurado ubos po kayo ng 1 hanggang 2 oras sa pag-ikot lang po sa 168, mga ka-JT. Kaya kung ako sa inyo ay luluwas ako umaga po para magtatanghali ay nasa parkingan na kayo. At dito po ay lagi ako na-parking sa 168 Mall. Meron po akong pinaparkingan doon under the ground, tapos meron pong elevated parking at doon po kami sa elevated na parking. At ito po, mga ka-JT, papasok po tayo dyan. Inabot po tayo dito na 1 oras sa traffic na to, mga ka-JT. At syempre, tis-tis lang po tayo. Loob na po tayo ng Divisoria. At after po naman itong dire-diretso na to, mga ka-JT, ayan, pailaya po yung kaliwa na yan. Pakanan po naman ay dun sa may 168. At diretso naman po na ito ay papuntang Tutuban Center, mga ka-JT. At yung kaliwa po sa dulo ay papunta naman po Ilaya. At yan pong kaliwa na yan ay papuntang Tabora, DB Mall, mga ka-JT. Marami na po mga lantad-lantad dyan. At nakita nyo naman po, sinasalubungan pa tayo ng tricycle. At syempre, bakit ka po kay Kibo ay mga taga rito yan. Iwas-iwas na lang po tayo, ang konting patient. Basta ito, dire-diretso lang po ito. Doon po sa dulong-dulo nito ay kakanan po tayo, papunta 168. At pagdating naman po sa may likod ng 168 at sa may harapan ng Tutuban Center, medyo napaka-traffic din po at ang dami na rin po nakaladlad sa gitna, mga ka-JT. At after ko po diretso po yon at ito na po yung dead end. Ayan po, yung kaliwa na yan ay sa may papunta Tutuban Center. At ito na po sa may kanan yung 168. At dito si Kuya, panay pa rin nasakay ng pasahero. Basta wala naman po kayong anuhan doon. Pag in-straight nyo lang yung dead end. Tapos pakanan lang naman po lahat kasi one way yan. At unang kanto po, syempre, papasok na po tayo ng 168 likod. At syempre, ayan, medyo mata-traffic po tayo dyan, mga ka-JT. Paikot lang po yan at doon po ako dadaan kasi wala pong left turn. At ayan, right turn lang ulit, dire-diretsong yon, dulo ng 168. At ito po, papasok na po tayo ng mall. At ito po ay, mga ka-JT, pa-entrance na po sa parking lot to, mga ka-JT. At syempre, mga ka-JT, dire-diretso lang po yan. Ang pakaliwa po niyan ay Chinatown Mall. Tapos ang diretso po nito ay meron po kayong guard na makikita ay 168. Tapos yung kabilang yan, yung may arko na yan, ay meron pa rin po yan. Hindi ko po alam, nalimutan ko po yung mall na yan. Pero ano po yan, puro rin po wholesaler ang nasa kanan na yan, mga ka-JT. At ayan po yung isang mall na yan. Tapos ayan, nakita nyo naman po mga raming naka-parking. Siguro pagka si Isko po nanalo, magiging malinis na naman po ulit ito. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na isang mall. Tapos lampas lang po tayo dyan. Siyang kaliwa na yan, mall din po yan. Ayan po yung natutumbukan na yung may pulang yan, yung blue na yan. Ayan po yung 168, papasok po tayo dyan. At ayun naman po, sinuwerte po tayo sa elevated parking lot tayo, mga ka-JT. Ang 168 po ay merong underground basement parking at merong elevated parking. Pag puno na po, doon po kayo sa may basement parking, mga ka-JT. At kaya po ako dito nagpa-parking ay medyo mura po dito. Hindi po inaabot ng 100 compare sa iba. Automatic 3 hours, 120. Dito 3 hours ang umabot lang po ng 70. Kahit maka 5 oras kayo, basta 50 dito ay unang 3 oras. Ayan, pagbubuksan po kayo, tatanungin kayo dyan ng guard na yan. Kung pa-parking, sabi ko, parking ako. Tapos pasok po tayo sa may 168. At ayan po yung mga ka-JT, yung isang 899 pala po yan, yung isang mall na yan. Wholesaler din po yan, kadikit lang po yan ng ng 9999 pala, mga ka-JT. Sorry, tao lang po ng 168. At dito po ay marami kayong mabibili. Napakarami pong tao, mga ka-JT. Sobrang busy na po ngayon tong mall na to. Ito naman ay napakamurang mall na mapupuntahan nyo. At dito, paikot-ikot lang po kayo. Building A, Building B. Ang laki naman po nitong building na to.
Basta dire-diretso lang po tayo diyan mga ka-JT at, kakaliwa po kayo pagka do'n po sa elevated na parking lot. Ayan, napakarami pong tao mga ka-JT. At sa mga nanonood sa'kin at mga sumusuporta at nagpa-follow, maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi ko po nababati diyan, pasensya na po, minsan nalilimutan po. At ito po mga ka-JT, ilalim na po ng 168 ito. Tapos, kukuha lang po tayo ng ticket diyan. Nakita niyo naman po, sandamakmakang, mga tao mga ka-JT. Sa sobrang dami po, siyempre December na. At pagkakuha ko po ng ticket dyan mga ka-JT, pasok po tayo sa pakaliwa pa elevated na parking. At ayan po yung sinasabi ko sa inyo na elevated parking, dito po ako pumarking. Pag pinarking nyo po sa baba yung sasakyan nyo, pag marami pong pumarking, ay inaangat po yan mga ka-JT. Kaya mga ka-JT, hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next vlog. Kami po ay maggagala muna magkakapatid. At ni ate pala, yung isa ko pang kapatid hindi ko kasama. At may kukunin lang po dyan, si Turo at si Anton lang po ang kasama ko. See you on my next vlog mga ka-JT. Babus! Hanggang dito na lang po muna tayo. Mag-iikot-ikot na po muna kami dyan. Ayan po si Manager number 1. Nakita nyo naman po, ready na. At ayun po, may sinukot lang po siya dyan at gagamitin niya sa December 21. At siyempre mga ka-JT, hindi magpapakita. Isang A muna dyan, JT sa kalam. At ayun po, after po namin dito, pumasok po kami sa mall at siyempre, lakad-lakad lang at mga ka-JT. At ayun nga po, pagpasok po namin dyan sa mall, sobrang daming tao. Pinuntan lang po namin yung kailangan namin puntahan. Nakita nyo naman po, siksikan dyan mga ka-JT. At ayun po, mekos-mekos lang po tayo dyan. Tapos, pakita ulit tayo dyan mga ka-JT. At pagkatapos po namin dyan, siyempre, kumain po kami. At mga ka-JT, ito na nga po. See you on my next vlog. Babus. Ito po ay Divisoria Mall, mga ka-JT. Hanggang dito na lang po muna tayo. Sa lahat po ng nanonood sa akin at nagpa-follow at naniniwala, sumusuporta, maraming salamat po.